sabihin radyo, sabihin mo energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na bang lahat? Lagi-lagi. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasimanwa. It is now 8:07 in the morning. Crime and justice. Crime and justice. Haragon Ramon Karang talakayan sa kahanginan. Legal advice on air with yours truly, Kasimanwang Jufel Perucho Magpusaw, with my partner, Attorney Axel Gonzalez. Nami rundaya karang tupik ko, no, about expropriation, government, gobyerno nga nagabakabad mga private lot for public purposes, and how to determine the amount to be paid sa mga private owners nga na. Alam mo namin ay it's been an issue, no, for quite some time, decades, sa Kalibo International Airport, no, and other places pa man siguro maabugon da, no. May nga mga nagabutak karatula, this is private property, back of government, pero parang hindi pwede rin, no? Kung expropriation yung tangarang istoryahan ay sa iyo rin tawad, Attorney Axel. Attorney, good morning! Pakinggan mo lang po. Attorney, good morning! Attorney, you there? Oo, ayun, bati natin. Oo. Ayun. Okay lang, Attorney, di ka rin kita mag-agi. Ay, medyo delay ro audio ni muna. Oo. Oo, medyo delay ta. Attorney. Dahil lang, ginapamatian pa ni Attorney ro. Attorney. Delay kita rin karo yun da. Oo. Ato lang siguro nga uso yan at ibang way. Sana siguro nga sa bilog communication line ay sa aton nga messenger ay medyo delay rong datingan, no? Oo, ay kung kung na lang mag-monitor direkta lang sa cellphone, kung itutuod sa ng other communication device ay medyo delay, no? Attorney, again, yes. Imo ano nga pagpanamyaw? Sa atong mga kasibanwa sa akyan, may dahil nga agahon kinyo tanan, tawa na to't kahigayunan, doon mga issue, makaroon expropriation, o the private land, sa aklan. Abura mong expropriation, no? But the most prominent one is in the Kalibo International Airport. Exactly. Pero meron pang expropriation sa ibang lugar sa aklan. Oo naman. Marami yan. But ito lang talaga ang notorious, prominent, kasi nakikita ng tao. At malakihan. At saka, malaki ang involved dito. At malaki ang stake dito. And ako, so para sa concern pare, without malice, without malice towards none, pare, I hope that the government will be able to expropriate the property. But the Aklanon should be paid. Ayun. Their just compensation. Kasi ang airport development is importante sa atin yan sa probinsya natin Pero hindi pwedeng itiway mo o i-short change mo ang atong mga kasimanwa. Because why? May batas tayo Ayun. And this has been ongoing for 2019 nung tumakbo akong congressman 2019 pa yan, nagawagas-wagasan da. And then they go to the local executive offices sa LGU. Pangayot bulig. But they're barking at the wrong tree. Of course, the mayor, the governor, will not say to them. Will not say no. Because
Sila naman, wala silang capacity. Pero, mabait naman ang ating mga official sa Aklan. Kung pwede na lang mabuligan, they will do everything to help the Aklanon. Mayor natin, governor, they will help. They will not say no. But the point is, sino ba talaga ang masusunod? Ayun, When the issue of expropriation, when the issue of expropriation is being raised, it will not be the local government. It will not be mayor. It will not be the governor. Okay. It will be the law. The law. Okay. And the courts of the land. Ngani, ang ato mga kasiman mo, sa alimang napokasya, o gabinagas kita, ano ato kubaraon, makara. Wala eh. Wala sa eksaktong galaw. So, atong nangyayari kasi, attorney, I have been observing this, no? May mga placard sanda, iya sa office, sa Magsaysay, may mga bit-bit sandang placard, ginagapangayad bulig kay Mayor Sucro, and then same thing sa provincial government, ito man sanda, nagapanuktok, nga buligan sanda, nga masolusyonan ng problema, and you've mentioned a while ago that they are barking at the wrong tree. Kasi what ang mahimo, gali ka na rong governor and the mayor and the other elected officials. All they can do is to show support, something like that. Yes, show support, but they cannot do anything. With due respect to Mayor Sucro, hindi niya kaya ito. With due respect. Hindi niya kaya. And of course, he's willing to help. No? It's not because na ayaw niyang tumulong, but it's beyond his jurisdiction. Yun, ang tamang term. Kung nakakaalam tayo ng batas, if we know the law, that is beyond the jurisdiction of the local government unit. It is beyond the jurisdiction, again with due respect, with the Governor Flores Maclan, Joanne, despite his good intention to give protection, aid, support to the Aklanon. Why? Because there is a law. And that law is nobody is above the law. No one is above the law. Yeah, not even the president of the Philippines is above the law. Oh, not even us. Not even the congressman. Nobody else is above the law. So that is important that you should know the law. Aha. Oo. Pero wala akong nag-casting aspersion ng Mayor Joris, Governor Flores. Wala po. Wala talaga sa jurisdiction nila ito. Ano ba itong ibig sabihin? Ano ba itong ibig sabihin ng expropriation? Okay. Pasok na tayo. Sinabi ko ng sitwasyon. Kahit magdala pa tayo ng kabaong dyan, wala rin mangyari. Okay? Okay. Hindi ko lang makuha noon pero kailangan siguro this is about time na maklarify na natin lahat ng parties at manahimik na tayo. Oo naman. Okay? So ganito, ang expropriation na yan, pare, is something, you take the private property for public purpose. You're taking the property at the airport, privately owned, for the expansion of the runway of the Calibo International Airport. Good, di ba? Okay yan. For public use. We support that. I personally support that. Okay. Sinusuportahan ko talaga yan. Honor natin yan, valor natin yan. Kasi di ba kasi before the expropriation, I think survey anay dong area until what extent no or mga sakop sa pagbuo ito or pagbaka, I mean ito private owners no aton nga gobyerno. So may pwede ba magbalibad rung private owner pag napaidagumot sa expropriation? Hindi. Because that is the inherent right of the state. Inherent right of the state. Well, parang taxation yan. Police power, taxation, eminent domain. That is above the Constitution. Klaro. Inherent right yan. Pwede kang itrample yung personal right mo. But then, ang sinasabi lang ng Constitution, bayaran mo yung tao. Ayun lang naman. Huwag mong itiway. At sinasabi ko, ang issue ko dito sa
sa ating expropriation circular is napukisas. Kasi yan ang nakikita eh. Yeah, sila yung the people, Mm-mm. if you expropriate the property, you give the people what is due them. Yeah, and napukasya is very Based vocal. on the law, pursuant to the law. Ay, yun nga ang sinasabi, attorney, based on the law. Pero may mga naghahambag ng mga private landowners nga na. No? Sa bagayiran, baga, how do the government assess the value of the land nga iga-acquire nanda for expropriation? Okay. Papasok tayo doon, pare ha. Uh-huh. How? Okay. Pero gusto ko munang pasakali, tatlo Sige. eh. Uh-huh. Tatlong batas eh. RA, yung una, yung Rule 67, under the rules of court, eminent domain provision. Mm. But this was promulgated 1965. Okay. Mga eminent domain ito na kwan. Republic Act 8974. Uh-huh. This is November 7, 2000. Dito facilitate the acquisition of right of way. Oh. Ito. Okay. May bearing ito. Pero wala na ito, superseded na ito ng Why? RA 10752. Ang 10752. Oo. Ang 10752, yan na ang nagsasabi na there should be a just compensation. At Okay. sinabi dito, ang RA 10752, that the just compensation is based on, ito na, Okay. ito nang hinihintay natin, Uh-huh. based on the zonal, BIR zonal, 100% 100%. BIR zonal valuation of the property should be deposited in court bago makapag-file ng expropriation Oh, okay. or bago sila mag-take over ng property. Mhm. Yun ang issue ngayon. Ang nangyari noon, magkano lang nilalagay nating filing fee? Halimbawa, ang isang property, may alam tayo dyan, is based lang sa tax deck. Yung tax deck, magkano lang yan? Hindi sinusunod yan. Mm-hmm. Yun ang ginagamit ng mga nag-expropriate, which is not, hindi pwede yan. Unfair. Mababa yan eh. Mm-hmm. Yeah, unfair yan. Tingnan mo naman tax deck natin, mura lang naman yan. Mm-hmm. So, sabi na nga ng batas natin, yung 10752, which was promulgated on March 2016, ang sabi ng batas natin, pare, is you have to pay pay the landowners 100% of the value of the property based on the current relevant zonal valuation of the property by the Bureau of Internal Revenue. Well, Okay. 100%, no? 100%, hindi 10%. Mm-hmm. Mm-hmm. Is it a one-time payment? Is it stated in the law nga Yun ang ilalagay it mo must na to- filing. it needs to Yun be. ang ilalagay mong filing fee. 100%. O ang damin dyan sa atin na kuhan. Utay-utay. Hindi pwede. Kasi kung tax deck ang gagamitin, ay, hindi pwede. So, yan ang kuhan. Then, Mhm. so, yan ang sinasabi natin na yung kuhan ba? Yung RA 10752. Oo. Yan dapat ang ginagamit natin at wag na tayong mag-stress kung ano. Basta sabihin natin ito ang batas. But don't you know na meron tayo nung pumapasok ng mga bulldozer, binubulldoze ang property ng mga Napokesa member Aha. sa airport, pinukunan lang ng picture. Bawal nga yan eh. Bakit? Kaya lang ayaw ko na sabihin sa kanila mag-ombudsman sila. Hindi kasi maganda. In a sense na 10752 says, bago ka pumasok sa property, bayaran mo ang 100% BIR zonal valuation, pare. So this is a violation ng ating kwan. So, Nagiging problema din kasi, attorney, no, sa ang pinagdadaanan, very vocal ang grupo na Napokasya kasi yung sa bayaran, no,
yung mga landowners, no, yun yung binabayaran, pero yung mga tenant, paano sila? Ito na ngayon ang issue. Para ang tenant, ang sinasabi lang ng batas sa landowner. Landowner lang sabi ng batas eh. Okay. Oo. To the landowner, sa tenant, paano yan? Ayun nga. Paano yung ating mga kaibigan sa Napokesia? Pero kasalanan ng ating mga local government yan pag nagbayad sila sa tenant. Gumawa sila ng sarili nilang batas. Okay. Then they will be liable for that. I do not know. Hindi, ayaw ko makipag-debate sa kanila dahil siyempre trabaho nila ito. At tayo naman nagsasalita lang naman tayo sa radio, pero hawak ko ang batas, hawak ko ang dokumento. You don't argue if you don't have the document on your hand. Ito. So, ang punto is, bakit tenant? Ayun nga eh. Bahala na ang owner sa tenant. Yun. Ang nagiging problema. Ang nagiging problema, attorney, kung yung owner is paid na, at kung hindi naman sila magkasundo ng tenant, so, walang that is their problem. That is their problem. That is no longer the problem of the government. Let us simplify the problem. Ang punto is, may nababalitaan nga ako, pati tenant binibigyan. Disturbance, I do not know. Oo, may mga ganun, disturbance fee? Pero, hindi yun. Hindi ko alam yun. Wala sa batas yan. Wala sa batas. Ang ating 10752 only states that the landowner the Republic to be able to take possession of the property, the law mandates that it must first pay to the landowners 100% of the value of the property based on siguro the current relevant. Yan yung naging problema. No? Problema ito. Dati kasi, may mga, yung terms of payment is half now and then half later. Kung when it will be. Ginawa natin gipsy. Yeah, pero nung nabigyan na nila ng partial payment, may mga movement na to take over the properties, no, which sa law pala 10752 ay hindi na pwede until such time na fully paid na yung private owner. 100% pare. Ang ibig sabihin yan, sa zonal valuation ng BIR, 100%. Pwede pang tumaas dyan. Yan ang pag-uusapan. So meaning to say, if... But it should not be lower. It should not be lower than BIR zonal valuation. Not even the court can do that. Yeah. Yun, magaling. Well, kung hindi pa fully paid ang mga owners nitong mga lot for expropriation, so they can, do they have the right to still use the land like sa pagtanong pa? Yes. Kasi mawawalan sila ng karapatan. Ang punto kasi ganito. Ito ang issue dyan. Ito ang issue. Okay. Sa expropriation, dalawang klase. One is voluntary. Ang iba nagpa-voluntary expropriation yan eh. Nagunahan pa eh, nakakita ng pera eh. Okay. Inunahan pa yung kamag-anak. Gulo ito. Bakit? Yung tumanggap na yun, hindi lang naman pala siya ang may-ari. So, gulo ito sa aklan. Ayun nga, attorney, pwede yun. Kasi kung hindi pa na-subdivide yung lupa, at nakapangalan pa lang dun sa isa, siya lang ang kukuha. Okay. Marami silang may-ari. Marami pala, oo. Problema yan. So, ang approach natin sa expropriation sa aklan ay hindi maganda. Alam mo, para natapos na ito, ang batas na 10752 kailan ba itong 10752? 2016. 2016. Ganun din ang 2016, nag-release ang pera ang DPWH eh. DOTR. Nag-release sila ng 600 million. But then, ayan na nga. Pero ang punto is, so ito, pumapasok na ngayon ng zonal valuation. So, BIR zonal valuation. So, ang BIR zonal valuation na yan, makaka-apekto sa mga negotiation prior to that. Ang problema nga dito, yung mga
amicable settlement with the government, eh pag nalaman nila mas malaki ang makukuha nila at umatras sila, ano ngayon yan? Marami nang nakatanggap. Oo nga, Pag magulo umatras yun. sila, Magulo yun. Eh, yung iba nag-voluntary, ano nga what are the two? Voluntary and... at saka itong korte, for the determination of the court. Determination of the court. So, paano man na nag-volunteer ka, no? And then, this is the amount that you will be receiving. And then, along the line, may nag-hutik takimo rito, nga mas mabaho tagalirong offer kung makaraya, then iba nag-change mind, iba nakabaton yun, Oh, hay, doon dumagulo, ay masunggod man turo iba nga mat makaray taramong nabaton, may pagilimana wala kami nag-volunteer. And that is unlawful because that is lower than the BIR zonal valuation. So they can demand for Yun ang kawawang ang gobyerno eh. Ayaw nga nating ayaw nga nating guluhin ang issue na ito. Matagal na panahon, ayaw nating guluhin. Pero hindi talaga matatapos ang issue na ito. Only the court will be able to solve this problem. Unless na they give more than what is being given under the BIR zonal valuation of 100% by BIR siguro zonal valuation. magiging smooth lang ito, no, if the right authorities, no, may alam talaga sa batas yung may pag-usap, no, kasi the people in the field, yung mga tauhan lang na ipag-away, no, kasi iba rin yung interpretation nila, no, hindi sila nagkakaintindihan, magagaling sila lahat. It is dangerous to be wiser than the law. Ayun. Kung ang kasama natin, it will be very dangerous to be wiser than the law. May batas tayo. Let us simplify our life. Sundan natin. Ba yan? Paano? Napakadali lang yan eh. Okay. So, assume natin, no, na 100% fully paid na itong mga private landowner, no? So, ano mangyayari daw sa mga tenant na to? Ay, wala eh. Ang ng batas, land owners. Kaya, siguro, ang landowners ang magbigay sa tenant. Ayun nga. Wala sa budget yan. Ang naging magulo sa usapin na to, yung mga tenant may computation din eh. Ay, wala. Tingnan nyo, basahin ninyo sa Kwan, 10752. Kung nakalagay doon na, alam mo, pag ginawa ng local, ng sino man sa nag-expropriate, nabigyan ng tenant, na wala sa batas, makukulong, matatanggal, ma-ombudsman pa, ang local, ang executive, ang expropriator. Ang expropriator. Just to accommodate the tenant, magpapakulong ako? Hindi pwede. For humanitarian consideration. Yun naman ang iniisip ng mga yan. So, ang problema, ignorance of the law. But ignorance of the law will not excuse anybody. Nobody is excused. Lahat tayo. Pag batas ng umiral, sunod tayo para walang problema. So, ang magandang gawin lang dapat ng gobyerno concerning this Calibo International Airport expansion ay to fully pay na, no, compensate do mga lehitimo na mga landowners, as simple as that. Yes. And then the issue of the tenants, mga disturbance fee can be raised. Ito sa mga tenants, hindi ko naman sinasabing you are not entitled. We are just discussing the law. But the disturbance fee of the tenant can be obtained through the decision of the court. Okay. So, Wala na si judge. korte. And that is the reason why, sinabi ko na nga noon pa, although mahinang pagkasabi ko, dahil ayaw ko naman nakikisaw-saw ako sa issue, pero wala na talaga eh. Paikot-ikot na lang to eh. Ayun nga eh. Ngayon, ang punto is, ang gagawin nila is yung
Yung anong last na sinabi pa rin? Something to do with the Disturbance fee? disturbance fee. Disturbance fee ng kuan can be awarded by the court to the tenants. To the tenant, and who will... But pero saan but- manggagaling ang budget? doon pa rin siya nag-expropriate. Yes, in case, because it will be ruled by the court. Kung ruled na ng court, di budgetan na ulit yan Wala ng nang magagawa expropriation dyan. team. Because the court is the final arbiter. But the court cannot also violate the Succeeding law. the law. Oo. But then, pwede yung disturbance na yan, damages, mga ganyan, pwede. In the form of damages. In the form of damages, kasi matuod man no, nga they can file for damages if the government tinake over agad yung lupa na hindi pa naman fully paid, no? So, doon sa puntong yon. Hindi, ang ibig sabihin pa rin ng fully paid, hindi pa fully paid. Ang kailangan lang talagang lang bayaran is 100% of the zonal valuation. The zonal evaluation. From the looks of it, wala pang kwan yan eh. Yung iba nga, yun na nga, hindi pa nga tapos ang bayaran, nag-take over na. Hindi dumato sa korte. Ayun. Nag-usap-usap lang, nag-take over sila. Bawal yan. Pero for example, Bawal talaga yan. for example, attorney, the tenant nagreklamo, no, asking for ano nga tawag dito? Yung disturbance fee. Yes. Sa tingin mo, attorney, pag gintratar to it korte, no, gin approved do andang request for disturbance fee, may right ba ang court na mag-demand sa private owner na nakatanggap na ng pera to compensate the tenant, o is it the government rumatao sa tenant? It will be the government. Government. Kasi nakalagay doon sa landowner lang ang pera na yon. Ngayon, kung medyo hindi naman selfish ang landowner, bigyan naman niya yung tenant niya. Kasi ang nangyari ngayon, nakuha ko ng pera ko, bahala ka na dyan ha, tenant. Bahala ka na dyan. Sabi naman ng bahala tenant, ka na sige. tenant, bahala ka na mag-demand ng sayo, ha? Oo, may gobyerno. Ako, tapos sabi na. ng owner. Nakapirma na ako. So dyan pumapasok ang gulo. Because talagang sa totoo lang, ina-apply nila yung agrarian law. Hindi naman natin pwedeng gamitin yung agrarian law sa right of way law. Kasi overseed na ano na ngayon, di ba? Ng 2016, itong 10752. Tsaka hindi pwede yung ikuan mo yun, inbook. Bayad na eh. Kung gusto ng tenant, habulin niya yung may-ari, landowner. Bigyan mo ko ng steer dyan. May ang problema ang iba dyan, wala naman silang kasulatan. Ay, hindi na. Wala talaga. Lalo na yung verbal lang na, sige, kayo muna magsaka dyan. Minsan, may lahat naman ng landowner, may tenant dyan eh. Baka sakali, may windfall tayo, di ba? Hindi kahit na yung nagsasaka yung may-ari eh. Sabi, may tenant pa ako eh. I do not know. Hala kayo dyan. Basta sinasabi ko lang, yan ang batas. Sige. Okay, maganda to. Sige, mag-commercial break lang tayo saglit. Balikan natin, attorney, ha? Dagdag pang impormasyon with the expropriation na to. Stand by, mga kasimanwa. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede
po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? Maayong adlaw. Ako si Grushalan Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 Capsule. Masaligan ko ang MX3 Capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 Coffee. Plus points pa kay high sourciness ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome mga ka-MX3. I am Denmark Alejandro para sa ating kwentong MX3. Kasama ko ngayon, syempre, si Ludi Bello o mas kilalang Tita Ludi. 64 years old, radio manager and news anchor dito sa Puerto Princesa, Palawan. At 15 years na siyang gumagamit ng MX3 Capsule. Hello po, Tita Ludi. Hi, mabeauty pa din. Parang bagets na bagets ka naman sa 64 years old. Yung mamalit na bagay. Dahil yan sa MX3 ha. Kwento mo naman sa amin, ano ba ngayon ang ginagawa mo as a radio manager and news anchor? Everyday yan na nagre-read ng news. Tapos nagmamanage ako ng Smile FM. Nagdi-DJ din paminsan-minsan. Sabi mo nga, active na active ka at 64. Oo. Nagra-running ako every other day. Nagmamarathon. Tapos pag may schedule kami ng hiking, mga 3 nights kami sa bundok. Last November, umakyat ako sa Mount Apo. Madali lang. Mount Apo lang pala eh. Ayun po, madali. Yun lang naman ang pinakamataas sa Pilipinas, di ba? At nagsusumba ka pa, di ba? Ay, ngayon everyday. Yun siguro talaga. Yung alagaan mo sarili mo, sa pagkain, exercise. Tsaka yung ano mo, outlook mo sa life. Hindi ako nag-smoke, hindi ako umiinom. And MX3. Bali, Tita Ludi, paano mo nakilalang MX3 Capsule? May friend ako, nirecommend niya sa akin kasi ginagamit niya. Sabi niya, alam mo, lalo ikaw, may mga physical activities mo, itry mo ba? Tinry ko nga. Yung sa katawan mo ba, parang hindi ka nalalambot or malakas ang katawan. Kasi mga friends ko, pag tinatanong, ano ba yung ano mo? MX3, uminom kayo. Oo, kasi nakatulong talaga sa akin. Talaga lang gusto ko lang kasi nasubukan ko siya. Proven nga. At sabi mo nga, umiinom ka rin ng MX3 coffee. Ay, oo. Yung timpla niya, tama-tama lang talaga sa panlasa ko. Masarap. Healthy pa eh. Paano mo ma-describe yung naitulong ng MX3 dun sa physical activities mo like hiking, marathon, zumba? Kasi lumalakas ang pakiramdam ko eh. Parang malakas yung energy ko talaga. Actually, pag umaakit ako ng bundok, may baon akong MX3. Hindi pwedeng wala. Sabi ko nga last time, dapat pala nung umakit ako ng Mount Apo, dala-dala ko yung box ng MX3. Oh, MX3 to. Tapos nagpakuha na ako ng picture, di ba? Kaya video. Anong gusto mong ipayod sa mga bata pa lang na wala pa mga iniinda sa katawan? Ngayon pa lang, dapat alagaan nila yung sarili nila, yung healthy living nga na sinasabi, di ba? Sabayan ng food supplement. At kung food supplement, MX3 na tayo kasi proven ko na talaga siya. Talagang sabi ko nga, parang partner na siya eh. Partner na ng buhay mo. Kasi alam mo nga na malaki maitutulong sa'yo ng MX3. Thank you po, Tita Ludi, sa iyong very inspiring na kwento, no? At kung meron din kayong mga kwentong MX3, sabihin nyo lang sa amin para naman ma-share din natin to sa lahat. MX3, dito ako believe. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Sa Facebook, ang daming live viewers. Sa YouTube, ganun din. Hay, di naman sa pagmamayabang ha. Classic talaga. At YouTube. Kabalo ka
darling. Palapit na nga palapit sa aton si Mark. Sino naman nga Mark ina? Ang nagapanami isang tulog mo. Nagabutang sa insakto nga level sang blood pressure mo kag nagapa-sexy sa akon. Te, kilala mo na siya? Do hindi man to Mark? Atong may Agaricus blazei maril mushroom extract, spirulina kag Panax ginseng. Te, kilala mo na? Ikaw bala darling. Kumplituha bala. Mark Cafe 5-in-1 + 1 coffee mix ina. Correct. Ari na siya sa Bacolod City. Tuod mga kasimanwa, ang Mark Cafe 5-in-1 + 1 coffee mix patilawan na sa Visayas. Mabakal sa mga butika, grocery, kag supermarket sa inyong lugar. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Magandang kalusugan, sino po sila? Dolores po. Taga saan po kayo? Anawan Ocampo po. Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee? Opo, matagal na po. Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee? Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko, mababa na po. So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Allen Smart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen Smart. Pabugas-bugas sa gihapon nilang kita. Raffle promo. Sa Allen Smart ag Allen Merchandising kamo mangumpra ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog gayon, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abante na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami kumukamu pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon gang kita. Raffle promo. For DTI Fair Trade Permit Number RBI-AKL-02-0100 Series of 2024. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo. Aramis DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permilang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay bangga! Ay bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM.
Nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 D3 Bio with Visio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na bang lahat? Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasimanwa. It is now 8:47 in the morning. Balik kita mga kasimanwa ha. Haranay rong life extension. May libreng consultation Lunes hasta Sabado alas 9 tagahon hasta alas 3 itapon. Mag-text ka mo kung gusto niyo magpa-appointment. I-text rong life extension sa 0917-3181-194 life extension. Balikan natin si Attorney. Attorney Axel, welcome back. Pre, medayan nga kaon kinyo tanan ulit sa kapagamati sa imong radio program. Sa aton, oo, radio sa program. Sa aton na programa. Crime and Justice, pre. About, mahaba-habang proseso ra kung hindi gid-ana ipaagi no sa tamang ahensya at gobyerno or sa korte no a good once and for all matuldukan kasi nagasanga rong issue no bisan sa field nga ni nga mga naga face off rito hay kung sino-sinulat ana nadadamay pati ro mga kontraktor no nga hindi man nanda masayuran ko ano randa isabat ay may mga ongoing pa kuno nga mga cases karon filed no pero what will be your suggestion, attorney, sa mga makonsider yun natin nga agrabyado ay hindi man matago ron side man naton doon nga may mga hocus-focus gid nga nagakaganabo no ay sambilog rugin gamit nanda for expropriation rung dati pat anang nga layi nga na overseed gunit bag-o nga layi nga ra no hay which is wrong giron siguro naka tipid sandari katot bagayran nga hindi man naton mahambang nga what huya no pero mahambang naton nga buko tama siguro makon buko mat andang kwarta ron nga mabugat gidi ibuo halin sa andang nga busay ana mat gobyerno supposedly ay kung ito sa mabaho-baho nga kantidad aghaturong tama dapat hatog gid ro itao ano ra ing masuggest sa aton nga mga naagrabyado. Okay, ito pareha hindi ko na akuan pero meron akong kaso hindi ko na sabihin na kung andyan o saan. Yes po. Meron akong kaso ng filing fee nila is based on tax declaration when the land was expropriated. Okay. Ngayon, okay, nakalusot, di ba? Ang sabi ng judge, yung ganito, iniwasan nila yung issue na 100% BIR zonal. So okay pa rin. But then, sa appeal, ito, we will be filing an appeal. Although hindi ko pa rin sinasabi yung pangalan ng kaso, raising the issue
That this case should have not been tried at all. Oh? This case should not have been entertained in the trial by the trial court. Eh, hindi sila nag-comply kagad sa RA 10752 eh. Before the court acquires jurisdiction dito sa pag-take over nila ng mga properties, pagpasok nila or what, dapat ang filing fee nila is not based on tax declaration. Kasi ang tax declaration natin is only about 8,000, 6,000. Kung BIR zonal improvement, halimbawa ang property mo malapit sa airport, tingnan mo ang BIR zonal valuation yan. Guyagapokron siguro, basi 20 mil. Eh, paano kung yung sagot nga nila to justify, eh yung ginamit namin na ginsunod namon nga layi, kat tatungani, kat dati pata, ano patang anyo ato? Iyon ang sinasabing superseded. Superseded na eh, okay? Superseded na nung 2016 na RA 10752. So dapat, hindi yung sana mag-base ka to. Yan ang ipasok ng ating mga kasimanwa na under expropriation ng property. Yan ang ipasok ng ating kasimanwa sa Napukisya. RA 10752 na ito ang sinasabi kasi, for the Republic to take possession of the property, the law mandates that it must first pay landowners 100% value of the property based on the current relevant valuation of the Bureau of Internal Revenue. Klaro not the tax declaration. Kasi not the tax. Ano gunto eh? Tapos yun to eh. Supersede yun to eh. Superseded na yun eh. Okay. The payment of less than the amount required by law cannot be considered substantial compliance. Hindi nga pwedeng substantial eh. Kahit substantial, hindi pwede. So if the payment of less than the amount required by law cannot be considered as substantial compliance. Which means very strict, 100% of BIR zonal valuation dapat bago ka maka-take over sa expropriation case. So yun ang nangyayari, kaya magiging magulo pa ito. Magiging magulo, although sinabihan natin merong mga may settlement. Mga nag-file na din. Meron naman nag-settle, whatever it is their... paano kung magbago pa yung isip ng mga nagpa-settle na yun? Pwede pa. Oo, kasi wala na. Ubus na yung pera eh. Ubus na. Diba? Nating tulos tayo dito, sabi nila. Tumira tayo. Ganito. Hindi nila sinabi na ganito pala. Ayun. Hindi pala. Superseded na pala yung... Non-disclosure of... Pwede. So anyway, pero upper hand na yun, may settlement eh. But then, para matapos lang talaga. Para matapos. Including the rights of the tenants. Kailangan magproteksyonan. And it will only be the court who can provide damages in the form of damages to the tenants. Okay. By way of disturbance compensation. See? Kung pamati mo ka ng mga nag-settle yun ka to, may iba pat agaling nga remedyo, ubos sa tarang kwarta. Mauman man na kita. Kung hindi kita ma-settle tanan matuodra sa korte, agahaba nga nagahaba ng gulo. Oo. So, korte na lang ang mag-aayos. Ito pa rin. We don't want na i-discredit natin ang mga effort na ginawa ng ating mga officials o ng expropriators. Pero para matapos lang once and for all, that's for the benefit of the Aklanon. Hindi naman ito benefit nating dalawa. No. Wala naman tayong lupa dyan sa Napukisya. Wala naman akong makukuha dyan. Wala nga niya akong property. Wala akong makukuha dyan, pero binibigyan na namin kayo ng tip. Kaya yung mga bahay dyan, yung mga lumyo mga kaibigan natin mga lumyo dyan. Ang lalaki yung bahay dyan, pare siguro ang mga bahay nila worth 5 million eh. Tapos, yung paglabas ko ng airport, diretso yung mga bahay dyan. Paano yung mga yun pag naapektuhan? Ang lalaki ng mga bahay, babayaran mo lote, babayaran mo yung bahay.
So you have to get a zonal valuation Zonal sa BIR. O pare, pustahan tayo. Marami nang pupunta sa BIR ngayon. Zonal valuation. Haba pila. Titingnan nila. Haba pila dun ngayon. Bukas pa. O, titingnan sila. they should always prepare. In case. Kasi there is a possible expropriation by the government. So, yun lang. Yun. Okay, now you know, expropriation. Although may right ng government, pero dapat with due process, no? Kung ano't anarong tama na sundon nga layi, no? For compensation. Hindi pagpataya nga rong mga pobre naton nga mga kasimanwa, no? Nga mapapati agi sa makato, makara harat ang managin hambad layi, which in fact, not agali nga iba pang layi nga na supersede gut anaro anda naging basis, no? Favorable sa atong mga dapat sa atong mga kasimanwa. Dapat gid man, di ba? Favorable gid na ron sa mga kasimanwa naton. Oo, dapat rong gobyerno naton rong nakagubot karon, nakaintindi agsan gid dapat rong nagiging example. Kaya ang tinitingnan ko yung 600 per square meter na offer sa isang based on lote, tax deck. It will even amount to 20,000 per square. Pag sa BIR na iba tagalirong value. Yan ang projection ko nung araw, kaya tama pa rin ang projection ko sa mga kliyente ko na 20,000 yan Pero walang problema yun kung mag-file sila. Baka sabihin naman nung gobyerno ng DOTR na nagsettle na tayo, tinanggap nyo na yan. Ano pang nirereklamo nyo? Anyway, mga issues yan na dapat ma-resolve. And really, dapat mapag-usapan yan. Yan na naman ang issue Okay. Yung mga wala pang natanggap, walang problema. Wala. Yung nakatanggap na, nag-settle na, ano ang remedy mo? I-settle ka na, pumirma ka na. Okay, ano ang remedy mo? Edi... Yun, yung sinabi mo kanina. Parang the agreement is contrary to law, morals, and public policy. Meron pa rin. Kaya nga, what you offered to me is contrary to law, morals, and public policy. Therefore, I am rescinding our agreement. Naku, tuwang-tuwa naman yung mga kaibigan natin na tanggap sa gobyerno. Hindi nila makalimutan yan yung contrary to law, morals, and public policy. Tatlo. 1, contrary to law. 2, morals, contrary to morals. 3, contrary to public policy. Yung kung mga nakatanggap na sila, why? Why, pare? Okay. Kung halimbawa, per square meter, binayaran mo ko 600. Yan kasi ang ating table na kuwan 600. At that time, sa BIR zonal valuation, yung property mo is more than 2,000, 20,000. Paano yan? Paano yan? Grabe, ito, baryagat ar tinaoki mo. You see? So, there is a meeting of the mind. Because nag-settle tayo. But it is contrary to law, morals and public policy. Public policy. So, tatlo. Yun ang problema Yun ang problema din. So, gagawin na gapo ko manukasyon karananda. Doon gidadayon ng matabo tod. Kara, ay malinawan sanda nga ba? Matya nalukot kami Ag-ubos ito pa man to. Harai mo. Bakit na ako 600 per square meter ka to? Kung halimbawa 2,000, hindi ilan yun? 1.2 million? 1,400 pata per square meter imong sugok to. Magkano lang yun? Yun pa lang sa batas nung mas mabaho pa. Existing noon 10,000 per square. Ba, nalugi ako ng kwan. 400. Hindi. Kung 10,000, 600 lang. 9,400. Oo, kita mo? Barya la tagali na buong ito. Pilang porsyento ata na to.
Tawagan nga natin ang Energy FM at mabawi natin yung iba. Bisa niya ni ibutang ang naton nga 2,000 hay may 1/4 sanda nga nalugi hay times 2, more than times 2 patanar anda nga suokton sa gobyerno if like mag 10,000. Okay, ay kabaw daro 9,400 definitely ang mga lote diyan sa airport talagang mahal na kasi airport yan eh. Wala kang mabibiling loteng mura diyan sa airport area. International pa. Any iba ka to pag mga agricultural land dabi ko medyo barato compare sa residential and so dapat may iba-iba galirang amount no bukod nit pareho tanan based on the category sa land classification no bukod nit tanan ay kung 600 imo hay biskan sa ganas ka ag-anat ato sa takas ay pareho gat gintaw kinyo nga 600 per square meter ay hindi matapwede ron. Hindi na pwede ron. May nakarong katabi na yung airport mismo. Yan mismo dyan sa parking ng aeroplano eh. 600 lang. Putal ko tartado. Hindi ayun. So maabo pa tagaliraan nga madugang sandal karang manggad kung ito na una andang pag-aralan at yun ang nga sinasabi natin na dapat dinaan na lang sa korte yan para natapos yan dahil hindi long run you should always expect the fact na yung mga ganyang issue is very very contentious, very litigious. Darating ang araw magkakaroon ng kasuhan yan. Kaya dapat dinalan lang sa korte and let the court decide. Pag nagsalita ang korte, tapos. Wala nang maraming ingay. Kaya lang, siyempre, wala ka nang pakialam sa negotiation sa bayaran. Korte na eh. On record na lahat eh. Okay, kay Lumio, 10 million. Kay Valencia, 20 million. Kay, di ba, Villanueva, 15 million. Ano pa, may tawaran pa ba yan? Kay Gonzales, 100 pero million. Kay Gonzales, magkano ang kakulinte? Ay, waman manawat gugta na. 100. 1 square meter. 1 square meter. Hindi ganun, tao lang, donate mo lang. So, anyway, yung ganun, para natapos agad. Wala, tapos yung sana yun, wala na tayong controversy. Ngayon, lalong gumulo na yun because of the program natin. Because tayo, we have nothing against anybody. There is no malice. Walang malice towards anybody. Dahil kung may malis, binugbog ko na kayo dito sa kasalanan ninyo sa gobyerno at sa kasakyanon. Kaya lang, si Atty. Gonzales, walang malis ito. Dahil kung iba-ibang komentaryo sa radyo, ang mga bastos-bastosin, di ba pare, mga amigo ko iba? Bugbog sarado ka. Sila rin kinita. Matwa ka Mauro, we don't do that. We don't do that. Because wala tayong malis dyan. So, we always go into the thing na good faith. Everybody acted in good faith. Tama. Yun lang. Thank wala you. Kasalanan. Maharlika Kalibo. Ay, good morning kay Sir George Gomez. No? Thanks, Attorney. Kung makabos ka man, Sir George, sa information, thank you daw. Thank you, Gendo. See? Okay. Kita kami kabikara. Ito sa birthday naman, Gemma, sa RG Fruity Flower Farm sa Balete. Good morning, Sir George Gomez. Okay, so di karaya na kita ito ni Asta. Gagpasyo man kita 4 nga minuto, 5 minuto. Imo na yung parting words. Okay, tayo, tapusin natin. Walang Malaysia ang dinidiscuss ko sa ating mga kasimanwa. Wala ako ginapakayain ng atong mga kasimanwa at mga opisyalis akyan na aton ayusin natin and we do something, we resolve everything pursuant to the law.
Because in the final analysis, it will be the law. Yeah. Yan ang, the law will save us all. Tayo, ililibre tayo ng batas. Huwag nating i-bypass ang batas. Because it is dangerous to be wiser than the law. Yeah. O tayong alam natin ako, hindi, sundin natin batas para wala tayong problema. And of course, wala tayong, walang malis, walang kung ano as person or anybody else. We are just discussing Republic Act 10752. Yun. Yun lang po. Oo. We not discuss any person. Gamitin natin ang batas sa sakto ag tama, no? Hindi natin gamiton rum batas nga makalukok kita atong isid katawo. Do yun malang ni. Thank you so much and you have a great day ahead. Salamat, see you when I see you. Oo, makabakasyon ka umantong tayo sa akin, nagud makatuba-tuba kita. Sige. Okay. Have a great day ahead, Attorney. Thank you. Thank you so much. Attorney Axel Gonzalez. Hasta na kita di karaya magkasimanwa sa ato niya pagpanerbisyo publiko magkaroon nga adlaw karad Lunes. Naging kakbay natin sa first part. Raton karang mga Energy Patrol reporter. Sa Kaid Patrol na ginamanihar tamang karang navigator kasimanwang Jerome Lastimosa. Kasimanwang Mary Joy de la Cruz Melgar and kasimanwang Malbred Danleda. Agro akong mga co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Uman mabatian ng Crime and Justice with Attorney Axel Gonzalez Lunes again. Sa overall supervision, tamon karang pinalanggang CEO and the KBP Aklan Chairman, Kasimanwang Apol Zaraspe III. Patas ang may tagipuson nga pagpanerbisyo publiko, makikialam po kami dahil may pakialam. This is your certified cool guy in charge. Kasimanwang Jofel Perucho magpuso po. It Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko Palanga.